Hello guys! Isang mapagpalang hapon po ulit sa ating lahat. Kayo po ay nasa munting horde ni Sir Mio Vlogs. And for today's update and for today's video ay ibabahagi ko ang aking Lucky Feng Shui House plant. Considered siya as money attractor plant of 2025. And alam ko na very common lamang po ang halaman na ito. Ngunit napakadaming Feng Shui lucky at healthy benefits ng ganitong halaman. Ito po yung tinatawag na Mother of Thousands plant. Kapansin-pansin po na napakarami niyang plantlets ang visible sa tangkay or sa kanyang dahon. At nakakatuwa dahil hindi ko inaasahan na marami siyang pagtubo. By the way, isa ito sa mga amazing na house plant na dumadami talaga sila. Hindi niya po kailangan ng dahon o hindi niya po kailangan ng tangkay or stem para po magparami. Kumbaga sa pamamagitan lamang po ng kanyang dahon ay mapapansin nyo na may mga tumutubo na plantlets ang nagsilipana at napaka-common sa palibot na dahon ng ating Mother of Thousands plants. So considered siya as lucky Feng Shui house plant dahil ang mga maliliit na plantlets niya po ay sumisimbolo ng pera. Kumbaga dumadami ang pera or salapi mo. Kumbaga maglalaan po tayo ng sapat na panahon at energy para po alagaan natin silang mabuti. Ngunit base sa aking experience or karanasan, hindi niya po kailangang diligan araw-araw dahil po yun sa water stagnant. At since Lucky Feng Shui house plant po ang Mother of Thousands ay considered din po siya succulent plants. Kumbaga hindi niya po kailangan diligan everyday. Ang pagdidilig po dito is isinasagawa every 2 weeks. At mapapansin nyo, since succulent plant po siya, yung kanyang dahon at tangkay po is nag-store po siya ng water. So, kaya niya pong i-tolerate ang walang dilig ng most likely ng 2 months. And nakakatuwa din po dahil hindi po talaga malis sa aking labi yung pagngiti dahil napakadami niyang plantlets. So, ibig sabihin po ng napakaraming plantlets na visible, yun pong sumisimbolo ng kasaganahan, hindi po mapuputol at mababali ang sikulo ng mga blessing kapag meron kang ganitong halaman sa inyong bahay. Then, saan ba dapat ilagay? So, inilagay ko siya dito sa northeast portion or southeast portion para po malaman at matumbok po natin at matunton ang northeast or southeast portion na lugar ng ating bahay or tahanan. Gumamit po tayo ng compass rose. Meron po ito sa mga iPhone at sa mga Android or smartphones. Then, ang ganitong halaman din po is good source of energy na positive. Since Lucky Feng Shui house plant po siya, ito rin pong halaman na ito can be used as money attractor. Pwede nyo po siyang gawing lucky charm. So, nilagay ko siya dito sa white pot at perfect na perfect ang kanyang bluish to bluish greenish color sa mismong white pot. So, since lucky houseplant po ito, hindi po siya mawawala sa top 10 list ng pinakamaswerteng halaman in Year of the Wood Snake dahil na rin po perfect ang halaman na ito dahil kakulay po siya ng mga ahas. Since ang bluish to greenish po na kulay is napakaswerte sa taon ng wood snake. And kapansin-pansin nyo po na madali po siyang tumubo at doon sa mismong pinakababang portion, sa mismong lupa at loob ng aking container ay marami na siyang mga produce na mga thousands or Mother of Thousands sa loob. And nakakatuwa dahil madali po silang dumami at ang pagdami po ng kanyang plantlets or Mother of Thousands po ay sumisimbolo ng maalwan, masagana at maswerteng pamumuhay. Pagpasensya nyo po guys, medyo maingay po yung aso dito sa aming kapitbahay. And I suggest din po na ang ganitong halaman po is ilalagay po natin siya sa soil na sandy. Huwag po yung garden soil na
stagnant po ang water dahil po yun sa water stagnant. At kapag po na-retain or na-remain po ang tubig sa soil na iyon, ay may possible cause po siya. One of the worst case scenarios is pwede po siyang mamatay. Ang pagkamatay po ng ating Lucky Feng Shui houseplant na Mother of Thousands po ay sumisimbolo po ng hindi magandang kapalaran or oportunidad. See to it na we monitor ang status ng kanyang lupa, ang status ng watering system, at yung location niya. So, ang paglalagay dito, since succulent plants po, they can tolerate po ang init ng 7 to 8 hours. And also, ang fertilizer niya is done every 4th week of each month. Pwede po tayong gumamit ng liquid fertilizer, yung pong banana peel or yung eggshells. Napakayaman po ng eggshells sa vitamins and minerals na siyang tutulong po para sa ating halaman na Mother of Thousands para po makapag-promote ng possible growth, tumangkad, at since marami na po siyang mga plantlets and visible, I suggest din po na ilalagay po natin siya sa windowsill dahil gustong-gusto po ng ganitong halaman na Mother of Thousands ang sometimes po they are healthily grown and filtered sunlight. Pero wag niyo po siyang ilalagay sa dim light or moist or mahalumigmig or humid na lugar dahil hindi po yung nagiging maganda para sa ating halaman dahil ito po is considered succulent plants. Lahat po ng mga extension or more than what we are expecting for this plant, lalo ng watering system po, ang location niya dapat po is yung mainit or maalinsangan. Kasi po kapag humid or yung tinatawag na mahalumigmig at moist ay may possibility po na magkaroon po siya ng hindi magandang epekto, hindi po yung nakakabuti para sa ating Mother of Thousands plants. Since ang ginamitan ko dito, they can tolerate naman or survive sa loam soil, pero majority of the soil po is combination po siya ng pebbles, rocky, sandy, at yung loam soil po. Kasi wala po akong vermicast and other garden soil na present po, wala po akong sandy. Kaya po I propose na kung wala po tayo mapagbilhan, gumawa na lang po tayo ng alternative na lupa para sa ating halaman na ito. And also, ang ganda ng pattern ng kanyang pagkaka-form or formation ng kanyang plantlets dahil sa palibot na dahon niya ay sometimes po kasi meron siyang spiral na what we call this, yung pinaka arrangements, and yun pong sumisimbolo ng kagalakan, ng paggaling, ng pag-asa para sa mga taong nawawalan po ng hope para sa kanilang pangarap. Wag na wag po kayong magpapawala ng ganitong halaman dahil napaka-epektibo din po neto sa money attraction, sa money prosperity, finances, at kung may business po kayo, wag na po kayong mag-atubiling maghanap neto. Madali po talaga siyang alagaan. Hindi niya po kailangang diligan everyday. At kapag meron ka neto ay maswerte na po. Magiging buenas, maging masaganang buhay nyo dahil na rin po sa angking kakayahan neto sa pagtatanggal ng hindi ka nais-nais na mga elemento, particularly sa ating bahay, sa negosyo, business, sa workplace. At kapag nakitaan mo siya ng maraming plantlets, ito po nakapagdadagdag ng inspiration at motivation po dahil ibig sabihin po, kahit na nawalan tayo ng pag-asa sa buhay, we can see that through a single leaf like this ay ito po ang tutulong sa atin. Ito po magiging aid, inspiration na sa bawat single leaf ay may patubong bagong plantlet para sa halaman na ito.